Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ay kay Bro Boyet. Ito po ang nakasulat. Panahon ng tag-ani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyena niyang lalaki, "Papasok po ako sa kwarto ng asawa ko," pero hindi pumayag ang biyena niya. Sinabi ng kanyang binan, "Akala ko kinasuklaman mo na siya, kaya binigay ko na siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya, siya na lang ang pakasalan mo." Sinabi ni Samson, "Sa ginawa niyo ito, huwag niyo na akong sisihin kapag may ginawa ko sa inyo, mga Filisteo." Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 15 verse 4 to 6. At yumaon si Samson at humuli ng 300 sora at kumuha ng mga sigsig at pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagdaan ng isang sigsig sa gitna ng pagitan ng bawat dalawang buntot. At ang kanyang masulsulan ang mga sigsig ay kanyang binitiwan sa nakatayong trigo ng mga Pilisteo at sinunog kapwa ang mga magdala at ang nakatayong trigo at gayon din ang mga alibuhan. Nang magkagayon sinabi ng mga Pilisteo, "Sinong gumawa nito?" At kanila sinabi, "Si Samson na manugang ni Timnatio, sapagat kanyang kinuha ang asawa niya at binigay sa kanyang kasama." At sinumpa ang mga Pilisteo sa sinunog ang babae at ang kanyang ama. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 15, verse 7 to 8. Sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, "Dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo." Sila'y sinalaki niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Amen. Mga Hukom chapter 15 verse 9 to 11. Nang magkagayoy, nagsisampa ang mga Pilisteo at humantong sa Huda at nagsikalat sa Lehi. At sinabi ng mga lalaki sa Huda, "Bakit kayo nagsisampa laban sa amin?" At sa kanilang sinabi, upang gapusin si Samson, kung kaya't kami ay nagsisampa upang gawin sa kanya ang gaya ng ginagawa niya sa amin. Nang magkagayon at 3,000 lalaki sa Huda ay nagsilusog na sa guwang ng bato ng Etam at sinabi kay Samson, "Hindi mo ba nalalaman na mga Pilisteo ay napupuno sa atin? Ano ang mga itong ginagawa mo sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kung paano ang ginagawa nila sa akin ay gayon ang ginagawa ko sa kanila." Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at bibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Pilisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 15 verse 15 to 17. Pagkatapos, may nakita siyang pangangasnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Pilisteo. Sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng asno, "Pinatay ko ang 1,000 tao sa pamamagitan ng panga ng asno. Itinumpok ko sila." Pagkatapos niya magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Yun lang po, puri ng Diyos. God bless.
Magandang gabi po sa ating lahat at ang aming babasahin para po sa ating daily devotion ay matatagpuan sa Judges chapter 15 verses 18 to 20. Sabi po rito, Samson was now very thirsty and he cried out to the Lord, "You have accomplished this great victory by the strength of your servant. Must I now die of thirst and fall into the hands of these pagans?" So God caused water to gush out of a hollow in the ground at Lehi, and Samson was revived as he drank. Then he named that place the spring of the one who cried out, and it is still in Lehi to this day. Samson judged Israel for 20 years during the period when the Philistines dominated the land. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless po.